Matapos magdeklara ang New People's Army ng unilateral ceasefire sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, inambush ng mga hinihinalang rebelde ang convoy ng mga sundalo na nagsagawa ng relief operations. Pinabulaan na naman ng isang nagpakilalang opisyal ng NPA ang sinasabing pananambang. Habang pabalik ng Surigao City mula sa relief operations, pinaputukan ng isang armadong grupo ang convoy ng mga sundalo na may kasamang miyembro ng isang foundation sa San Francisco, Surigao del Norte. Ayon sa militar, mga miyembro ng New People's Army ang nasa likod ng pag-atake. Nakarinig kami ng mga 3 hanggang 5 putok at immediately nag-respond naman yung tropa natin ng putok. Gumanti ng putok ang militar hanggang sa tumigil ang mga kalaban. Ilang sandali pa, pinaputukan sila ng isang beses habang tinatawid ng kanilang sasakyan ang isang mababaw na ilog. Nadaplisan ng bala ang isa sa kanilang sasakyan pero wala namang nasaktan sa insidente. Kabilang daw sa convoy ang 36 na sundalo mula sa 30th Infantry Brigade at 544th at 534th Engineering Construction Battalion ng 52nd Engineering Brigade. Ang pag-atake mariing kinundi na ng 30th IB. Lalo pat nung Lunes lang ay nagdeklara pa ang NPA Northeastern Mindanao Region ng unilateral ceasefire sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, kabilang na ang buong probinsya ng Surigao del Norte. So pagpapatunay ito ma'am na wala na silang ipinaglalaban, puro dahas lang ang ginagawa. Sana lang po ay makatulong sila na makapag-contribute naman na mabawasan naman yung sakit na nararamdaman o yung takot na nararamdaman ng mga Surigao mula sa trahedya. Pinabulaan na naman ng NPA na inatake nila ang convoy. Sinabi sa GMA News na nagpakilalang si Ka Otto na tagapagsalita raw ng NPA Front 16 ng NPA na naunang nagpaputok ang isa sa mga sasakyan ng militar. 6 na beses daw itong nagpaputok. Sa kabila ng nangyari, tiniyak ng militar na itutuloy nila ang relief operations para mahatiran ng tulong ang mga biktima ng lindol na nagsisikap na makabangon. Isa rito si Jane na nawala ng anak sa trahedya. Nabagsakan kasi ng pader ng kanilang bahay ang anak niyang si JM. Hirap din sa paglalakad ngayon si Jane dahil sa bumagsak na hollow blocks sa kanyang binti. Ang problema ngayon ni Jane, bahay na matitirhan. Kaya nananawagan siya sa pamahalaan na sana'y matulungan siya makapagpatayo ng bagong bahay. Nangako naman si Surigao City Mayor Ernesto Matugas na bibigyan ng 30,000 piso ang nasa 15 pamilya na nawala ng bahay dahil sa lindol. Pero paglilinaw niya, tanging pamilya na may totally damaged na bahay ang kasama sa programa. Patuloy rin ang pamimigay ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Ang mga barangay official ang kumukuha ng relief goods sa City Hall para ipamigay sa kanilang mga nasasakupan. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na tuloy ang pagrarasyon ng tubig sa mga lugar na wala pang supply.